Okay, good morning po sa bawat isa. Good morning. Sino po yung may mga struggle this week? Struggle? Lahat man naman tayo nagkaka-struggle po, no? Pero ang maganda po dyan, we have God in our life. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan to face all those struggles in our life, di po ba? At we praise God. Kasi nandito po tayo sa church ngayon. Sarap ng gumising ng umaga, medyo masakit ang katawan, pero at least ginising po tayo ng Panginoon, di po ba? We are still breathing, we enjoy, nag-breakfast kayo, na-enjoy nyo pa, may lasa pa po kayo. Di ba? It's a good thing. Goodness po yan ng Panginoon sa ating buhay. Yes, we as Christian, marami pong mga struggles po sa atin, but if you are just looking sa goodness ng Panginoon, it's more blessing na makikita natin na nanggagaling po sa Panginoon. So, start na po tayo sa ating Sunday School para po makarami po tayo. Can I ask everyone to please stand and let's open our Bible once again to the book of Isaiah. Isaiah chapter 40. Lord willing, tayo po ay matatapos na sa part 4 ng Ministry of the Holy Spirit. Isaiah chapter 40, again, this is, ito yun sa mga promise ng Panginoon despite of the judgment na ibibigay ng Israel sa Panginoon. Ito yung mga promise po niya. Isaiah chapter 40 verse 1, there's still a comfort, the Messiah will come, the Comforter will come, referring sa ating pong Panginoong Jesus. And also in verse 29 and to verse 31, lahat po ng nag-aantay sa Panginoon, binibigyan ng Panginoon po ng kalakasan. So let's read this verse, Isaiah chapter 40 verse 29 to 31 po tayo. Nandiyan na po ba kayo? Nandiyan na po ba kayo? Okay, inaantok pa po kayo Sige, basahin po natin ang banal na kasulatan po ng Panginoon. Ito po yung nakasaad. Sabi po dito, He, referring sa Diyos, giveth power to the faint, and to them that have no might. He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Tayo po ay sumaglit sa panalangin. Mapagpala, dakila naming Ama, maraming salamat, Panginoon, sa muling paggising po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga. Araw po, Panginoon, ng panambahan. We gather together as believers to worship you in spirit and in truth. And we are so thankful, O Lord, for your goodness in our life. Despite of the problems na meron po kami, we know that you are with us in our problems. You are the one who give us the strength that we need day by day so that we are able to survive each day, O Lord. And thank you, O Lord, for your Son, the Lord Jesus, who died on the cross for our sin, buried and rose again. And through your grace and our faith in the Lord Jesus Christ, we have salvation. And thank you also, Lord, for giving us the Holy Spirit, the Spirit that is so sweet, O Lord, that the Holy Spirit is the one who helps us in our weakness, the one who strengthens us to face all the problems in this life, O Lord. And we just pray that as we go into study the Holy Spirit, we just pray, Lord, that the Holy Spirit, He Himself will going to guide us, give us understanding, O Lord, in all the things that we will going to study this morning. Thank you, Lord, and forgive us for our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, you may be seated, mga kapatid. We are now, just like what I said, we are now in the third ministry of the Holy Spirit, which is His strengthening ministry. Nakikita ko, meron po tayong mga bisita po dito. Ang pinag-aaralan po namin ay ang banal na Espiritu.
Ang banal na espiritu po ay usually nakakalimutan, most neglected, kasi usually yung ama at saka ang anak lamang si Jesucristo. So sa Sunday School, ang target po natin is para maintindihan po natin kung paano po nag-work ang banal na espiritu. Did you know na ang banal na espiritu ay marireceive lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo? Once you believe the Lord Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior, automatic, yung banal na espiritu ay nasa iyo na. Imagine po ninyo, ang Diyos ay nasa iyo. Kasama mo ang Diyos. Hindi mo pwedeng isipin na napabayaan na ako ng Panginoon, hindi alam ng Panginoon. No. Kasi ang Diyos mismo ay nasa iyo. Yun yung pangako ng Panginoon. Once you believe in the Lord Jesus Christ, nagdudwell sa iyo, sa Tagalog, nananahan ang banal na espiritu sa iyo. Ang pangatlong persona ng Diyos ay nananahan po sa iyo. Okay? So yung pinag-aaralan po natin ngayon, just like what I said, marami pong struggle sa buhay po natin. Kailangan po natin ng lakas na nanggagaling sa Panginoon. Kasi kung yung lakas lang po natin, alam po natin yung katawan po na ito ay nanghihina. Mahina po yung katawan po natin. If we will just going to trust in ourselves, wala. Hindi po natin kakayanin yung mga, most especially dun sa spiritual na battles na meron po yung life po natin. And we praise God na binigyan po tayo ng banal na espiritu in which the Holy Spirit is the one who strengthens us. He is the one who strengthens us. And makikita po natin na ang banal na espiritu po ay binibigyan po tayo ng lakas when we know that the Holy Spirit guides us and leads us. Nagbibigay po sa atin ng kalakasan nun. Kung alam po natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng direksyon. And pangalawa, alam po natin, nagbibigay ng kalakasan po sa atin kung meron po tayong assurance. We have the assurance of the unconditional love ng Panginoon. Alam po natin, like what I said, sometimes we fail as Christian. Sometimes we sin against God. At sometimes po mga kapatid ay nanghihina po tayo in faith. But praise God, still we can see the unconditional love of God sa atin. And that's give us strength kung meron po naiisip natin na kahit nagfe-fail po tayo sa buhay po natin, Christian, when we go back to the Lord and ask Him to strengthen us, nandyan pa rin ang Panginoon. Na-accept niya pa rin tayo, pinapalakas pa rin po niya tayo. And also, we are strengthened when we know that the Holy Spirit comforts us. Pag ang banal na Espiritu po, nandyan na nagko-comfort po sa atin in many problems in our life, we know na magkakaroon po tayo ng comfort and strength. And because of that comfort po mga kapatid, we are released from fear. Just like what I said, there's a lot of problem in our life and that problem give us fear. However, when you have the Holy Spirit now is the one who release us from this kind of fear. And also, the Holy Spirit is the one who rescues us from sorrows. Yes, there are sorrows when you face problems, but that sorrows accompanied with hope. Meron pa rin pong pag-asa na ibibigay ng Panginoon po sa atin. Kahit sobrang laki ng problema na meron ka, meron pa rin pag-asa na ibibigay ng Panginoon. There is still a light that you can see in those difficult times na meron po tayo. And also, the last one that we discussed last week is the Holy Spirit intercedes. Sabi ko last week, there are problems na iiyak ka na lang at hindi ka makakapagsalita sa Panginoon. Hindi mo masasabi kung ano yung gusto. Sometimes because of the problems, sometimes hindi natin alam kung ano ipipray natin sa Panginoon. We just cry to the Lord. But we praise God, we have the Holy Spirit. He knows what we need, He knows our thoughts, and He knows what best for us. Kaya ang banal na Espiritu po ang namamagitan po sa atin. And today we are going to discuss the last truth of the
of the strengthening ministry of the Holy Spirit, which is the Holy Spirit give patience and hope. Diba sinabi ko sa introduction po natin last week, we are impatient people. Kulang tayo sa pasensya, kulang po tayo sa tiyaga. Sino naglalaga na po dito sa inyo naglalaga ng nilagang baka o baboy? Sino nagluluto? Parang ayaw niyo ng nilaga. Sa lahat po tayo nagluluto, di po ba? Anong ginagamit na po natin ngayon para mapabilis yung paglalaga natin? Pressure cooker na. Bakit? Kasi impatient people po tayo, di po ba? Ayaw po natin na mag-antay ng 3 oras o 1 oras. Gusto natin 20 minutes, malambot na yung karne. Ganyan po tayo as human being. However, when the Holy Spirit na meron po tayo, nandyan na po, binibigyan niya po tayo ng patience. Binibigyan po niya tayo ng tiyaga at ang banal na Espiritu din po nagbibigay sa atin ng hope. Pag-asa. Ang banal na Espiritu po sa atin ang nagbibigay ng pag-asa po dito sa buhay po natin. Because dito sa earth po natin, mga kapatid, if we will just going to trust in ourselves and those people around us, sometimes we are hopeless. Kung nakikita po natin. But we praise God, we have the Holy Spirit who give us patience and hope. So pag-aaralan po natin una, the abounding in hope. Abounding in hope. So ibig sabihin sa Tagalog, managana. Sumagana yung pag-asa na meron po tayo. Yung pag-asa po na ito, mga kapatid, is hindi yung pag-asa na siguro mangyayari, siguro darating, pero yung hope na meron po tayo which is given by the Holy Spirit is 100% sure na mangyayari po ito. 100% sure na ito po ay mangyayari. At dito po sinasabi niya, sumagana o dumami yung pag-asa po natin sa Panginoon. Tingnan po ninyo sa Romans chapter 15. Romans chapter 15. Tingnan niyo po sa verse 13. Sabi po dito, now, the God of hope, ang Diyos mismo ay hope. Pag-asa po ang Diyos, filled you with all joy and peace in believing. So ang Diyos na pag-asa, nagbibigay sa atin ng all joy and peace. Minsan kapag meron po tayong, yung maasa po tayo sa isang bagay, kung minsan nawawala ng joy, nawawala ng peace. However, pag tayo po ay merong hope sa Panginoon, binibigyan po niya tayo ng joy. Binibigyan po niya tayo ng joy na kahit hindi pa dumarating, pero alam po natin na darating, meron na pong joy sa atin. Meron na pong peace na ito po ay mangyayari. At sinabi niya dito, that ye may abound in hope. Managana po yung hope po natin sa Panginoon through the power of the Holy Spirit. Iyon po yung gawa ng banal na Espiritu po sa atin. Yun yung kapangyarihan ng banal na Espiritu at siya po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, mga kapatid. Ano po ba yung mga pag-asa na meron po tayo? Gaya ng sinabi po dito sa Romans chapter 15, verse 4. Sabi po niya dito, for whatsoever things were written aforetimes were written for our learnings, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Yung pag-asa na meron po tayo bilang mananampalataya po, ay nandito po sa kanyang salita. Iyon po yung pag-asa po natin, nasa salita ng Panginoon. It is in this holy book, sa salita ng Panginoon. At ano po yung makikita po natin na pag-asa po natin dito? One of our hope as Christian ay darating po ang Panginoon. God will going to come back someday. Makikita po natin ang Panginoon mukhaan. That is one of the promise, that is one of the hope of Christian. Kaya nga po naginanap natin, isa sa mga purpose ng Lord's Supper po natin is anticipation of the coming of the Lord Jesus Christ.
Ine-expect po natin na darating ang Panginoon. Yun po yung inaasam natin as Christian that God will going to return someday. Ano pa mga kapatid? We as Christian, God promised us that we will going to have eternal life. Bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Yan po yung isa sa mga pag-asa din po natin. Isa sa mga pag-asa po natin, yes, we will going to die someday physically, pero yung bubuhayin po muli tayo ng Panginoon. That is also one of our hope. Pag-asa na kahit tayo ay mamatay, yung mahal natin sa buhay na tumanggap sa Panginoon, bilang sariling tagapagligtas, kahit sila ay mamatay, sila po ay bubuhayin po muli ng Panginoon. We have hope in 1 Thessalonians chapter 4 na kahit mamatay yung kamag-anak natin o mahal natin sa buhay, makikita po natin sila someday in heaven. Because we know that they received the Lord Jesus Christ as their own and personal Savior. Yun po yung mga pag-asa na meron. At kung minsan yung pag-asa po na yan is nagiging parang dim sa atin. However, the Holy Spirit is the one give us this abounding hope. Na araw-araw pagising po natin, makikita po natin, yes, we have a struggle, pero meron po tayong hope in heaven. Kahit yung hope na yan, nasa atin na, kahit wala pa sa atin, but we 100% sure and we are 100% confident of that expectation na darating po yung mga pangako po ng Panginoon. Di ba, napakasaya mga kapatid, we have the Holy Spirit who is the one give us abounding hope. And the Holy Spirit give us a supernatural perspective that includes the ability to see by faith the good hands of God through our difficulties. Ang problema, pag may problema na, hindi na nakikita yung goodness ng Panginoon. Pero yung banal na Espiritu, even in the darkest hour ng buhay po natin, problems, pinakamalaking problema na mape-face po natin, o fine-face natin po ngayon, we can still see the light. Meron pa ring light. There's still hope, mga kapatid. Even in the very bad situation na meron po tayo, we can still see the goodness of God. At tulong po yan ng banal na Espiritu po sa atin. Siguro sa inyo meron, sa iba siguro wala pa, hindi pa nangyayari yon. Pero once na mangyayari po yan sa inyong buhay, ang banal na Espiritu po ay tumutulong po sa atin na makikita pa rin yung goodness ng Panginoon sa buhay po natin. Kahit may sakit ka, malaki yung struggle mo, you can see that still God has a purpose. Lahat po naman nung nangyayari po sa atin, there is a God, there is always a purpose. Pag hindi mo na nakita yan, mga kapatid, malaking problema. Pag hindi mo na nakita yung goodness ng Panginoon. Pero lalahanin po natin, mga kapatid, we have God. We have the Holy Spirit na nanahan po sa atin at siya po yung nagbibigay po sa atin ng hope. Tingnan niyo po sa Romans chapter 5. Romans chapter 5. Basahin po natin yung verse 1. Sabi po dito hanggang verse 5. Therefore, being justified by faith, tayo na ngayon ay walang sala ng Panginoon. Ginawang matuwid ng Panginoon. Sabi po dito, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ano po yung sinasabi po dito, mga kapatid? Meron po tayong access sa Panginoon through our faith in the Lord Jesus Christ, at meron po tayong rejoice po dito in hope of the glory of God. Yung purpose, yung God's purpose sa ating buhay po, mga kapatid, is mangyayari. Tingnan niyo sa verse 3.
And not only so, but we glory or we rejoice in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience. Yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga kapatid, nag-work po yan to have us patience with confidence. Verse 4, and patience experience. And experience, hope. Nandun yung pag-asa, and hope, make it not ashamed. Dahil po sa hope po natin sa ating pong Panginoon, sabi po dito, hindi po tayo nahihiya. Because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. So makikita po natin pa rin ang goodness ng Panginoon, yung hope na binibigay sa Panginoon po sa atin. Despite of those tribulation na meron po tayo, we're still rejoicing. And we are still know that God has a purpose sa ating buhay, mga kapatid. Lahat po naman nangyayari, gaya po ng sinabi ko po sa inyo, there's always a purpose of God. Again, abounding in hope na binibigay ng Banal na Espiritu. Second is enduring with patience. Let's go to patience po, mga kapatid. Isa sa mga magandang illustration ng patience po dito is makikita po ninyo sa James. Yung command din dito. Sa James. Last time binasa po natin yung previous ng verse po na ito. James chapter 5 verse 7. Before we go to verse 7, tingnan nyo po yung nangyayari po sa mga Christian during this time. In verse 4, behold, the hires or the wages of the laborer who have reaped down your field, which is of your keep back by fraud. Cried, and the cry of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. In verse 6, ye have condemned and killed the just, and he doth not resisted you. Tingnan nyo yung struggle during that time, yung mga Christian. Nagtatrabaho ka na maghapon, o hindi naman nabanggit dito kung ilang araw sila nagtrabaho. However, yung sahod po nila hindi binibigay. Mahirap ka na nga sa buhay, tas hindi pa ibibigay yung sahod mo, matindi. Anong kakainin mo? Anong papakain sa inyong mga anak? Struggle siya sa Christian. Paano yung stress na meron yung isang magulang? Dati hindi ko pa masyado naisip yan nung single ako eh. I just work, kahit hindi ako kumain, okay lang eh. Pero pag meron ka ng pamilya, grabe na, di ba? Hindi mo lang maibigay yung pagkain ng anak mo, grabe yung masasaktan ka talaga. Mag-iisip ka talaga kung paano mo papakainin yung anak mo. Dito pa sa kanila, in this time, na yung sahod nila hindi bibigay. Eh paano kung isang, ano yun sa Tagalog, isang toka ba yun? Paano kung ganun na lamang sila? They just cry to the Lord. At napakahirap yung buhay po nila, mga kapatid. And even, they kill them. Pinapapatay na yung mga mahal nila sa buhay, hindi pa binibigyan ng sahod. Struggle sa community po nila yan. Pero ito yung sinabi po ni Apostle James sa kanila. In verse 7, be patient therefore. Ha? Siguro kung sasabihin yan sa'yo, no? Tiyaga ka lang, kapatid. Tiyaga ka, may nilaga. You are facing this struggle sa buhay mo, pinapapatay na yung iba mo, maaaring ikaw na rin yung susunod, wala ka nang makain kasi hindi binibigay yung sahod. They just cry to the Lord and encourage sa kanila. Sabi po dito, be patient. Maging matyaga ka lang. Mahaba ang pasensya mo. Sinabi po dito, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Darating ang Panginoon. And God will going to judge them. Di po ba? Sabi niya, be patient. Magkaroon po tayo ng tiyaga.
At sabi nga rin, di ba, yung sa PowerPoint natin, enduring, matiisin na pagtsatsaga. Meron po ba tayo niyan? Kung walang banal na Espiritu, wala. Wala tayo niyan. But we praise God, we have the Holy Spirit. Sabi niya po dito again, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, ginawa niyang illustration dito, a husbandman waited for the precious fruit of the earth. Yung husbandman po dito, mga kapatid, isang magsasaka. Isang illustration ng pagiging matyaga is yung mga magsasaka. Sino po yung mga magsasaka po dito? Nakaranas ng magsaka o magtanim. Wala po. Wala po kayong patience lahat. Hindi kayo magsasaka. Alam po ninyo yung isang magsasaka, inaantay po niya yan na mamunga yung kanyang tinanim. Sa palagay nyo, madali lang. Ang palay sa amin, I think 3 to 4 months. Pwede mo nang anihin. Pero yung 3 to 4 months na mag-aantay ka, tagal. Di po ba? Ang tagal po niyan. Pero sinabi niya as a illustration po, mga kapatid, the husbandman, which is the farmer, waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and later rain. Ano po yung sinasabi po dito, mga kapatid? Ang isang magsasaka, mga kapatid, hindi po instant po yan na mamumunga ang isang tanim. No. It takes a lot of enduring patience. Nandyan yung pagbubungkal, nandyan yung paglalagay ng seed, tapos iko-coveran na yan, tutubo na naman yung mga damo yan, tatanggalin yung mga damo, mag-aantay kung merong patubig. Di ba sa probinsya meron ng mga irrigation. But during this time, ulan lang. Kasi kung nasa bundok sila o nasa disyerto, inaasahan nilang ay ulan. At hindi makakapagbungkal for the first praise kung walang ulan, di po ba? Pero dito, sabi po dito, had long patience for it until he received the early and later rain. Ito po yung, so pag-aaralan nyo yung history po, mga kapatid, para gumanda po yung bunga ng isang tanim po nila during that time is meron po silang inaasahan na yung parang last season na ulan, para pag maulanan yung isang tanim is mas marami yung bunga, mas malalaki ang bunga. At sabi dito sa verse 8, be ye also patient, establish your heart, for the coming of the Lord draweth nigh. Malapit na po darating ang Panginoon. Nais ng Panginoon na maging patience po tayo. Pero ano po yung ginagawa ng ibang tao? Let's go to 2 Peter. I hope hindi po tayo ganito. 2 Peter chapter 3. In verse 3, tingnan niyo po yung mga ginagawa ng mga ibang tao. Sabi po dito, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers walking after their own lusts. And verse 4, and saying, where is the promise of His coming? Nasaan na yung promise ng Panginoon ng Kanyang pagbabalik? In the last days, sa panahon po natin, sa panahon mga apostles, marami na pong mga scoffers nanunuya. Asan na yung Diyos mo? Darating pa ba? Nasaan na kaya as Christian? Nasaan na kaya ang Panginoon? Tagal naman. Darating kaya ang Panginoon? We know that God will going to come someday. Pero as Christians, wala po tayong patience na sinasabi, where is the coming of the Lord? Wala pa, kapatid. Hanggang ngayon, wala pa. Matagal na akong Kristiyano, pero wala pa ang Panginoon. Namatay na yung magulang ko, wala pa rin ang Panginoon. What is the reason, mga kapatid? Why still God is not coming? Binanggit po dito, paalala po sa atin lahat, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 8, but beloved, be not ignorant of this one thing. The one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Hindi po na-abound ng time ang Panginoon, yung parang 1,000 years na sa atin, pero one day pa lang sa Panginoon. In verse 9, reason, the Lord is not slack
concerning His promise. Kung ano yung pinangako ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Di po ba? We have a God that cannot lie. We as humans, we can lie and we failed. However, we know when God promised something, He will going to accomplish it. Tutuparin ng Panginoon. Kaya sinabi niya dito, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Bakit hindi pa po dumarating ang Panginoon? Ayaw ng Panginoon na yung mga mahal ninyo sa buhay na hindi pa ligtas ay maligtas. Ayaw ng Panginoon na marami ang mapupuntang impyerno. Gusto ng Panginoon, people will going to repent of their sin. Gusto ng Panginoon na ang tao makita po niya na siya ay makasalanan, na ang Diyos ay banal, at dahil po siya ay nagkasala, nais ng Panginoon na ma-realize niya ito. And He will going to repent of his sin and accept Jesus Christ as His own and personal Savior. Yan ang nais ng Panginoon. Pero kung i-imagine mo, every seconds, meron pong naisisilang. Meron pong namamatay, pero meron din naisisilang. And God wants all people to be saved. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya hindi pa dumadating ang Panginoon. Meron po ba kayong mahal sa buhay na hindi pa ligtas? Meron po pa, di ba? Bakit po natin sasabihin na wala pang Panginoon? Bakit pa po tayo nagre-reklamo? Pag dumating ang Panginoon, straight po sila sa hell. But we praise God. We still have time na binigay ng Panginoon to witness those people na mahal po natin in order for them to be saved. Ang nagbibigay sa atin po ng patience is the Holy Spirit. He is the one who gives us patience even in difficult times, in trials times. Sinasabi nila problema, minsan ito yung maling perspective. Sinasabi nila, dapat maging positive thinking ka lang. Positive thinking ka lang, Brad. Pero yung positive thinking po na yan, mga kapatid, sometimes it will fail. Positive thinking, paano kung sumablay na yung pag-iisip mo? Hindi ka na makapag-isip ng maisip, nakapag-isip ng mabuti, na-damage na yung memory mo, meron pa bang positive thinking as Christian? Wala na. That's why we need the Holy Spirit po, mga kapatid, para yung banal na Espiritu po na ito is the one who give us yung perspective na even in the difficult times, makikita po natin still the goodness of the Lord. And again, the Holy Spirit is the one who give us patience, enduring patience. Gaya po ng sinabi po sa Romans chapter 8, verse 28, bakit nga ba nangyayari yung mga bagay po na ito? Our favorite verse. Sabi po dito, and we know that all things are work together for our good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. So lahat po ng nangyayari po sa atin, mga kapatid, is still for our own good. Ganyan po kabuti ang Panginoon. Yes, not all things na mangyayari po sa atin is not all good. However, sabi po dito sa Biblia, all things are work together for our own good. So dapat makikita po natin, kahit anong struggle na meron po tayo, makikita po rin natin na ito ay nangyayari. Why? For our own good. Para po sa ikakabuti po natin. And we praise God na meron again, the Holy Spirit is the one who give us patience. Meron po tayong pag-asa at meron po tayong tiyaga o pasensya sa buhay po natin as Christian in this earth. Another thing, last, the Holy Spirit renews strength. Paggising mo sa umaga, nakakapagod, di ba? Pero paggising mo sa umaga, we can see here the promise of the Lord that the Holy Spirit is the one who enable us to renew
parang ginagawang bago ulit yung lakas po natin. Physically, yes, because God is the one who created this physical body and He is the one who able to give strength of this physical body. But not only the physical body, but our spiritual. Ang Panginoon pa rin ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Spiritual strength, hindi po natin kaya because it's talking about spiritual. So ano po yung magbibigay sa atin ng strength? The Holy Spirit Himself. Diba? Because this is a divine work when we are talking about the Spirit. At ang banal na Espiritu po, mga kapatid, He is the one who give us power beyond our own. When we are weary, we have God's promise that the precious Holy Spirit of God will renew our strength. Tingnan nyo sa Ephesians. Ephesians chapter 3, verse 16. Ephesians chapter 3, verse 16. Start po tayo sa 13. Sabi po dito, "Wherefore I desire that ye faint not at my tribulation." Huwag kayong manghina sa mga problema na meron ako, sabi na Apostle po. "For you, which is your glory, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ." Nandito na si Apostle Paul na pinagpipray sila, nagbabaw siya at humingi siya sa Panginoon. Sabi po dito in verse 16, that He, this is the request, this is the prayer of Paul to them, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Yung spirit po natin, mga kapatid, is nire-renew, pinalalakas po ng banal na Espiritu. The inner man, our spirit. That's the promise of God. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Sabi po sa verse 14, "Knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise us up also by Jesus, and shall present us with you. For all things are for your sake, that the endurant grace might through the thanksgiving of many rebound to the glory of God." Verse 16, "For which cause we faint not, but though our outward man perish," this physical body, mga kapatid, "yet the inward man is renewed day by day." Bawat araw po, mga kapatid, the Holy Spirit is the one who renewed us day by day. Yung katawan po natin, yes, nanghihina po yan. Pero alalahanin po natin ng banal na Espiritu, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At nare-renew po ito day by day. Araw-araw, bilo nyo, bago ulit yung lakas po natin to face spiritual battles sa ating buhay. Everyday po yan. Pinapalakas po tayo ng Panginoon. Really, indeed, the Holy Spirit renews our strength. Alam po natin that the Holy Spirit provide us with the strength to endure and the energy to press on. Dahil alam po natin sa buhay po natin, just like what I said, manghihina po tayo. There's a lot of problems. Pangiti-ngiti ka pa lang dyan, pero wala ka pang masyadong problema. But in the long run, mga kapatid, mararanasan mo. You will going to face difficult things as Christian. Nakala mo siguro hindi mo nakakayanin. Pero again, the Holy Spirit is the one who will going to enables you, to strengthen you day by day. And we praise God. Every day po, pagising po natin sa umaga, nandyan ang Diyos na tumutulong po sa atin.
day by day. Let's go to Psalm 73. This will be our last verse. Psalm 73. In Psalm 73, Asaph is the one who wrote this psalm. Tingnan po ninyo yung attitude ni Asaph in verse 3. Sabi niya po dito, for I, referring kay Asaph po yan, the writer, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. So makikita po na, napakasama naman ng tao na ito, pero kita mo, pinagpapala pa rin. Maraming nakakain, magandang bahay. Yan yung thinking ni Asaph. In verse 12, sabi, behold, there are the ungodly who prosper in the word, they increase in riches. Nakikita nila yung kayamanan, increase, nakikita. Bakit kaya? Envious nga si Asaph eh. Kung minsan, ganyan po tayo, no? Ang yaman nila, pero gumagawa naman ng kasalanan. Pero pinakita ng Panginoon, the riches of this world, the prosperity dito sa mundo po na ito mga kapatid, there is far more greater than these things. These temporary things. Ano yung perspective ni Asaph in the last 4 verse, in verse 24, which is we as Christian, ito po dapat yung perspective po natin. Not in the material things of this earth. In verse 24, sabi niya, thou shalt guide me with thy counsel and afterward receive me to glory. Nandyan yung guidance ng Panginoon na binibigay po sa atin as Christians. At sabi po niya dito, and afterward receive me to glory. Tatanggapin na tayo ng Panginoon sa heaven. In verse 25, whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desired thee. Wala pong katumbas na bagay dito po sa mundo po na ito na pwede po natin ikumpara kung meron po tayo ang Panginoon. Ang Diyos na nga lang ang gumagaboy po sa atin, sapat na po yan, di ba? It is a blessing na God will going to receive us someday when we die. We will going to His place which is heaven. It is a blessing na yan, mga kapatid. At sinabi po niya dito, whom shall I in heaven but thee? Ang possession po natin ay ang Panginoon, kahit ang Panginoon lamang yung possession po natin, it's sapat na sa lahat. It's greater than all the things of this earth po, mga kapatid, in verse 26. My flesh and my heart faileth. Flesh, maaaring referring po ito sa physical body, at yung heart po na ito ay maaaring sa soul po natin. Physical body, it will fail. This body is weak po, mga kapatid. When we face trial, this body will be weak, stressful. Diba? Emotion, ano yan? Down. Emotion is, yung emotion mo, magda-down yun. Physical mo, bata ka pa, pagtanda mo, manghihina ka. Even you're still young, nanghihina po tayo. We conduct the DBBS for 4 days na ngayon. There are many workers na nagkasakit na, nahilo, nagsusuka na. This body will fail po, mga kapatid. And our soul will going to fail as well. Yung soul po natin, mga kapatid, the Bible says we are all sinners before God and this soul will going to hell someday. However, still the goodness of the Lord. God sent His only begotten Son po, mga kapatid, to die on the cross for our sin. He shed His blood, He was buried, and rose again. And this soul na meron po tayo ay hindi na mag-fail. Why? Tingnan niyo po sa continuous yung verse po natin. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, this body will fail. Yes, this soul will fail without God. But with God, mga kapatid, sabi po dito, God is the strength of my heart. Actually, yung strength po dito is rock. Diba? Sa Psalms 82 nga, makikita po natin doon, the Lord is our strength, our refuge.
And we praise God for that po mga kapatid. Yung strength po natin, this body will fail us. Physical, our strength, personal, it will fail. But we praise God, we have the Holy Spirit, in which He is the one who give us a strength day by day by day until we're going to reach heaven po mga kapatid. So in our application po mga kapatid, let us be assured, meron po tayong assurance. Dapat maging assured po tayo mga kapatid that the Holy Spirit is always available to strengthen us when we are weary and weak. Available po lagi. Just like what I said, kasama ka po kasi natin ang Diyos na banal na Espiritu. So yung strength, hihingi lang po tayo sa Panginoon. Ang problema, kung ayaw mong humingi ng strength sa Panginoon, if you will just going to rely on your own self. But if you will going to rely on God and ask God for strength, He will going to willingly give that strength to you. Second, let us be assured of God's unconditional love and comfort available through the Holy Spirit. Available po lagi niyan. Yung unconditional love ng Panginoon and also the comfort. Let us be assured, pangatlo, let us be assured that when we pray, the Holy Spirit intercedes on our behalf. Huwag po natin isipin na ang ating prayer po ay hindi nakakarating sa Panginoon. Because God, the Holy Spirit is in us. Alam po niya yung thoughts po natin, alam po niya yung needs po natin. He knows what is good for us. And lastly mga kapatid, let us be assured that the Holy Spirit give us patience and hope and strength. And we praise God for that. Tayo po ay tumayong lahat mga kapatid. And next week, pag-aaralan po natin yung the ministry of the Holy Spirit. The ministry of the Holy Spirit. As Christian po mga kapatid, pag-aaralan po natin. Naglilingkod po ba tayo sa Panginoon? Are we serving God? We enjoy the salvation that we have in Christ. We enjoy the strengthening ministry of the Holy Spirit. Pero ang ginagawa po natin pagdating sa service, are we serving Christ? Are we serving God? So pag-aaralan po natin next week. Let's pray. Mapagpala, dakila naming Diyos. Again, O Lord, we are so thankful, O Lord, for giving us another comforter, which is the Holy Spirit. He is the one who gives us strength every time, O Lord, that we are going to face trials in our life as Christians. We have the Holy Spirit who enable us, who encourage us, O Lord, who comfort us. And we are so thankful, O Lord, for those things na binibigay ng banal na Espiritu po sa amin. We just pray, Lord, again, as we have our service, just pray, Lord, that you be the one to be lifted up, and we ask for the Holy Spirit, again, na siya po yung maglilid po sa amin, mag-give po sa amin ng right heart, right mind, and right attitude as we worship you so that it will be acceptable unto you, O Lord. And as we have our Children's Day today, we just pray, Lord, that you be the one to bless those children. Maligtas po sila as they hear the gospel today, O Lord. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen.